Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Welcome po sa ating programa at pag-aaralan po natin ay tungkol sa disiplina sa ating buhay. Alam niyo po, dahil ang buhay espiritual ay isang labanan, ang disiplina po ay napakahalaga. Kaya nga kung ating titingnan ang iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, pinakita po sa atin ang kahalagahan po nito. For example, sa Hebrews chapter 12, verse 1 and verse 2, ito po ang sinasaad. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race that God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. So, dito po ay pinakita sa atin na sabi nga let us run with endurance the race that God has set before us. Pinakita po ang isang larawan na kung saan ang buhay espiritual ay hinalintulad po sa isang takbuhin. At pinakita po ang kahalagahan ng pagtakbo upang tayo po ay magtagumpay. If you remember, sa sinulat po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 all the way to verse 27, ay ginamit din po ang illustration ng isang takbuhin. At sinasabi naman ni Pablo doon na ang gusto ng Panginoon is that we win, so that we should run the race in order to win. So nais ng Panginoon na tayo po ay magtagumpay, kaya't ang kanyang kalooban ay nagsasabi, tumakbo ka para magtagumpay. Alam mo, malaki yung importansya ng pagkakasaad na yun. Kasi kadalasan po, gusto natin ang tagumpay. Pero ang question po, are we running the race to win? Minsan, hinihintay na lang nating mahulog sa alapaap yung pagkapanalo. Ano? Pero ang sinasabi sa atin ng passage, ang gusto ng Panginoon is that we run so that we would win. Yan po ang maliwanag at napakahalagang sinasaad ng banal na kasulatan. At para mangyari yon, kagaya po ng ating natutunan itong nakalipas na mga pagtatalakay, ilang bagay po. Una is look at the winners. Tingnan natin yung mga nanalo na. Sila po yung tinatawag na heroes of the faith sa Hebrews chapter 11. Yung mga nagtagumpay na, yung mga nauna na sa atin. Sari-sari pong klase ng mga challenges, difficulties, iba't ibang problema ang kanilang kinaharap, may mga consequences ang kanilang pagsunod sa Panginoon. But nonetheless, they serve as very good examples and encouragements to us dahil po sa katotohanan sila ay nagpagal at sila po ay nagtagumpay. So run in order to win. Look at the winners. Tingnan natin yung mga nauna sa atin. Alam mo, malaking bagay ito, no? Personally, na-experience ko pong sumali sa fun run. At dahil hindi naman talaga yan ang sport ko, napasali lang ako dahil sa ilang mga kaibigan. Alam niyo ho, may time noon na naglalakad na lang ako pabalik. Pagod na pagod ako kasi 21 kilometers Akalain mo, napakahaba, no? So anyway, habang naglalakad pabalik, nilampasan po ako ng dalawang senior citizen na nagja-jogging
at nagkikwentuhan pa. Yung pacing nila hindi ganun kabilis. Pero nanilampasan nila ako, ibig sabihin po ay tuloy-tuloy sila. Nagja-jogging, nagkikwentuhan pa. So sabi ko sa sarili ko, tingnan mo nga naman ito. Kung sa physical, di hamak na mas bata ako. Pero nakita ko naman yung kanilang performance. Alam niyo ho, nung makita ko sila, na-inspire ako. So tinuloy ko. At natapos ko po yung aking takbo. So parang ganun, sometimes sa ating walk with the Lord, may mga challenges, difficulties. At minsan po, nasa point tayo na gusto na nating sumuko. But if we look at the winners, we realize na hindi tayo nag-iisa sa takbuhin ito. May mga nauna na sa atin at may mga nagtagumpay na. We can learn from their experience. Their experience can serve as an inspiration for us. And their victory is a testimony to us. Yung kanilang pagtatagumpay ay patotoo para sa atin. Para makita natin kung paano silang sinustain, iningatan, minahal, kinalinga ng ating Panginoon. Di ba? So look at the winners. Pangalawa, look at yourself. Dahil po ang buhay espiritual ay isang takbuhin, napakahalaga that we learn to evaluate ourselves. Baka po merong mga bagay sa ating buhay na hindi tama. Baka naman sa halip na bawat araw papalapit tayo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, taliwas o kabaliktaran pa nangyayari. Sa halip na lalo nating nagagawa ang kalooban ng Panginoon, baka kabaliktaran pa. Papalayo pa tayo sa nais ng Panginoon. So, tingnan natin, maliwanag ba yung ambisyon? Kumusta po ang progression? At ano pong mga adjustments ang kailangan gawin? Kung kayo po ay sumusubaybay sa mga laro kagaya ng basketball, alam niyo na may oras yan. At pag ang oras po paubos na at malaki pa lamang, kinakailangang habulin yan. Hindi pa pwede hong wala kang gagawin. Meron at meron kang gagawin para sa ganoon ay marating o maabot mo yung dapat maabot. So napaka-importante po yung adjustments. So dito sa case na ito, sabi niya sa atin, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Waksin natin, alisin natin. Tingnan natin, ano ba yung mga nasa buhay natin na nagpapahina sa atin sa takbuhin? Ano ba yung nasa buhay natin na balakid sa takbuhing espiritual? Ano ba yung mga bagay sa buhay natin na kinakailangang iwaksi, talikuran o pagsisihan para matakbo natin ng mahusay ang takbuhing espiritual? So, look at the winners. Pangalawa, look at yourself. Pangatlo po, look unto Jesus. Sabi nga, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. So, yung focus po natin napakahalaga. And many times sa Christian life, we are tempted to look at other people. Paminsan, di ba, nasasabi natin, bakit siya ganoon? So, para bang nadja-justify natin ang isang maling bagay kasi po, tinitingnan natin ang pagkakamali ng iba. At yung kanilang pagkakamali becomes a license for others to do the wrong things. Hindi po tayo dapat tumingin ng ganon. Ang Panginoon ang siyang dapat pagtuunan. Kung merong kahinaan ng kapwa, hindi po ito dapat tularan at hindi ito dapat maging dahilan para tayo po ay gumawa rin ng mali. We have to pursue what is right for the glory of God. So, focus on Jesus. At yan po ang mahalagang aral na tinuturo sa atin para makapagpatuloy tayo sa takbuhin. Atin din pong natutunan na bukod po sa ating parte, ang Diyos Ama may bahagi din. Kaya nga sa Hebrews 12, matapos tayong turuan about disciplining ourselves, kung hindi po natin magagawa ito, ang Diyos na po ang magi-intervene to discipline us. Ang sabi rito sa chapter 12, verse 5, all the way to verse 11. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, my child, do not make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father?
If God does not discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and you are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So dito po sa passage, pinapakita sa atin na ang purpose po ng discipline ay correction and restoration. Kasi po dahil may sinful nature nga tayo, sabi sa Galatians 5:17, ginugusto natin yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. At minsan, kung ano yung hindi karapat-dapat, yun ang namamayani sa ating buhay. So yung discipline is very important para makatuon tayo sa kung ano ang mahalaga at maiwaksi ang mga bagay na hindi mahalaga. So reminder sa atin, as the Lord disciplines us, una, yung pagdidisiplina niya ay dahil tayo po ay tinuturing niyang mga anak niya. So isa yan. Dahil anak tayo ng Diyos, He has a responsibility to discipline us. So praise the Lord. Hindi man natin ma-appreciate yung discipline while it is ongoing, pero tandaan po natin na ito'y nagmumula sa isang mapagmahal na Diyos. Pangalawa, ito po ay para sa ating ikabubuti. The process may be difficult and sometimes even unacceptable sa ating pagtingin. Pero ito po ay para sa ating kapakinabangan, para sa ating ikabubuti, para sa ating kaayusan. So yan po ang layunin niya. Kaya nga gustong-gusto ko yung sinabi sa verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Merong ibubungang maganda yan. Kaya magpasakop tayo sa disiplina ng ating Panginoon at mararanasan po natin yung kanyang pagkilos para tayo po ay i-restore, para tayo po ay gabayan, para tayo po ay pagpalain. So kagaya po ng ating natutunan itong nakalipas na mga araw, ilang mahalagang punto po. Una, discipline is good. Kailangan natin to dahil mahal tayo ng Diyos, kailangan ibalik tayo sa tamang landasin. So discipline is good. Pangalawa, God is good. Ang Diyos na nagdidisiplina sa atin, mahal tayo. Kagaya po ng aking nabanggit bilang ilustrasyon, kung tayo po'y dinidisiplina ng mga magulang, madalas mahirap nating intindihin kasi nasanay tayo sa ibang expressions ng love, yung pagbibigay, protection, pagkalinga, and then all of a sudden, something very different, discipline. Merong pain, merong punishment, merong concept ng correction. Very unfamiliar, ika nga. But nonetheless, the Bible is reminding us na ito po ay nagmumula sa isang mapagmahal na Diyos. God is good. Pangatlo, God's law is a product of His goodness. Sa Deuteronomy 6, napakaliwanag niyan. When we follow the laws, the decrees that God has set before us, ang purpose po niyan, sabi ng kabanata, so that all may go well with you. Para sa ikabubuti natin, para sa kaayusan ng ating buhay, para magabayan tayo. So God's law, although many times we see it as a limitation, sabi nga ng iba, killjoy daw ang Diyos. Hindi po. Yan po ay ginagawa sa atin ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos at mabuti siyang Diyos. Sumunod, God's plan for us is good. Mabuti ang kanyang plano. Pero paminsan po, kaya tayo nahihirapang mag-align sa plano ng Diyos dahil sabi nga, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. So, naiiba po ang pamantayan ng Panginoon. Kaya yung challenge sa atin, di ba, sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Kasi madalas doon tayo nagkakaproblema, yung pananangan natin sa sarili nating pagkaunawa. Diyan po nagkakaroon ng mga problema kadalasan. We rely on our own knowledge, on our own goodness, on our own estimation of things. But this is a reminder na kung meron mang nakakaalam ng magandang plano, ang Panginoon yon. And then,
We will enjoy God's best if we abide by His Word and stay holy. Yun pong obedience sa Panginoon is a necessary part of enjoying His guidance. Kaya nga po yung discipline is very important. It aligns us with God. Ito yung challenge kasi may mga pagkakataon po, gusto natin yung result, ayaw natin yung process. Gusto natin yung product, but we do not want the process. Hindi po mangyayari ang gusto mangyari ng Diyos without the process. So the process is necessary. And lastly, always remember, we lack understanding of what is truly good. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa Kanya. So una, kailangan po nating disiplinahin ang sarili natin. We do that by looking at the winners. Pangalawa, sa ilalim po noon, look at yourself. Self-evaluation. Ano ba yung mga bagay na dapat ituwid, alisin, ayusin sa ating buhay? And then, sa ilalim po noon is look unto Jesus. Pangalawang bagay po is, kung hindi natin didisiplinahin ang sarili natin, God will discipline us. And again, the purpose of God's discipline is for our restoration. So, para po maipanumbalik tayo sa kanyang layunin at lagi lang nating alalahanin that discipline is good, God is good, God's law, yung mga pinagbabawal niya, is a product of His goodness. God's plan for you is good. We will only enjoy God's best if we stay obedient and holy. And we lack understanding of what is truly good. Yan po ang mga dahilan kung bakit kailangan magpasakop tayo sa disiplina ng ating Panginoon. And then, para po sa ating pag-aaral ngayon, isang bagay po ang malaking kailangan natin pag-isipan as we put into application itong lesson about discipline. We have to learn to streamline our lives. Pag sinabi nating streamline, ito po ay isang salita na inyong maririnig sa mga engineer ng eroplano, mabibilis na kotse at saka motor. Bakit? Pag sinabi nating streamlining is you remove whatever causes drag. Yung mga nagpapabagal, kailangan pong alisin yan. At alam niyo po ba na sa buhay natin, marami po tayong ginagawa that creates complications, that creates problems for us. Totoo po yan. Marami po ay mga self-inflicted limitations. Kaya nga, napaka-importante sa isang mananampalataya, lalo na maging mapanuri tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Yung mga commitment na wala sa lugar, it will just complicate our lives. No, kaya paminsan nangyayari sa atin, merong competing priorities. Yung ba nagbabanggaan yung mga bagay na gusto nating gawin? Limitado ang resource, limitado oras, limitado lakas, limitado rin ang capacity natin. And because of the limitations that we have, many times, hindi na po natin matugunan lahat ng mga commitments na ito. So kung meron pong competing priority sa buhay natin, siyasatin natin, alisin natin. I remember there was a time na nung ako po hindi pa nag-aasawa, siyempre mahilig kang lumabas kasama mga kaklase, kaibigan, barkada. At ito pong ganitong klase ng activity ay angkop para dun sa season na yon. Ngayon siyempre may pamilya ka na, yung season na yon, hindi na pwede kung ano yung kasanayan mo doon, dadalhin mo sa season ngayon. Otherwise, magbabanggaan talaga yan. Kaya yung iba, ginagawa yan. Tingnan nyo po nangyayari. Nagkakaroon ng problem, di ba? Yung bang nagbabanggaan yung priority, hindi na nila malaman kung paano i-divide ang kanilang attention, resources, lakas, saan sila magtutuon. Because you have competing priorities in life. Madali naman ma-detect ito Paano? Tignan natin, pagka hindi mo magawa yung dapat gawin, yun na yung dahilan nun. O kaya pag nagagawa mo yung hindi dapat, yun na yung dahilan nun. Ganun lang kasimple yun. So kung ganun po ang ating nararanasan, ganun ang ating pinagdadaanan, well, it's about time na talagang magsiyasat po tayo, magsuri upang i-align natin ang ating sarili sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinthians 9:27, sinasabi niya po ron, I discipline my body like an athlete. Take note, training it to do what it should. Yun, training it to do what it should.
upang magawa nito yung dapat nitong gawin. So that way, nai-implement natin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. So how do we simplify our lives and how do we become obedient to the Lord? Ilang bagay po. One is simplify your pace. Pacing. Yung takbo ng buhay natin. Alam nyo, bagamat ang oras ay hindi naman po natin pwedeng madaliin. Pero by filling our schedules and overdoing things and doing too many things, we complicate our lives. Yung simplification ng pacing natin, ibig sabihin, tingnan natin, baka masyadong puno ang buhay natin to the point na lumalampas na yung mga importanteng bagay, hindi pa natin napagtutuunan at namamalayan. Hindi po masamang magpakasipag, pero kung aabot na tayo sa punto na hindi na po natin na-appreciate yung mga pinadadating ng Diyos sa buhay natin, masyado na ho nating minamadali ang takbo ng buhay. So, simplify your pace. Pangalawa, simplify your purpose. Ano ba yung layunin ng iyong buhay? Pagka ho hindi maliwanag ang layunin, parang ganito yan, nauso po yung mga online shopping, di po ba? Pagka ikaw ay pumasok sa isang application, app sa cellphone, for example, at tumingin ka na wala kang partikular na bibilin, ay tinitiyak ko sa iyo, marami kang ma-add to cart na hindi mo naman gusto at kailangan. Pero na-add to cart mo dahil nakita mo. Bakit? Wala kang purpose para kang pumunta sa tindahan na grocery ka, na wala kang listahan. Mamaya, dampot ka ng dampot ng hindi kasali. So, nagki-create tayo ng complications. By simplifying our purpose, we allow that purpose to streamline our lives. Sumunod po, simplify your priorities. Dapat maliwanag na. Ano ba dapat unahin? Naalala ko po, may mga pagsasanay na ginagawa and from time to time, ito rin po ay reminder sa atin, lalo na pagka may mga kalamidad. Halimbawa, nagkasunog, halimbawa, nagkaroon ng lindol o ano pa mang matitinding kalamidad, ano yung uunahin? Di ba? Mahalaga yan Kasi pamisan po pag nataranta ka na, dampot ka ng dampot ng kahit ano, bandang huli, nailigtas mo yung mga bagay na hindi naman importante, yung importante, nakalimutan mo. Pag maliwanag ko ang priorities natin, nagtutuon tayo sa lalong mahalaga. So we focus on what is truly important and we allow what is truly important to be the priority of our lives. Isa kasi, dapat talaga priority na pero hindi nagiging priority. Gawa nga ng hindi po maliwanag sa atin. So, simplify our priorities. And then lastly, simplify your possessions. Alam mo ang possessions, binigay ng Diyos yan para pagpalain tayo. Tulungan tayo, mapadali ang mga bagay sa buhay. Pero kung yan po ay magsisilbing komplikasyon, simplify natin. Minsan sa sobrang dami o sobrang halo-halo na itong mga possessions na ito, hindi na natin nabibigyan ng panahon yung dapat bigyan ng panahon at puro na lamang tayo sa mga possessions natin nakatuon. By being a good steward, we make sure that we focus on the right things. At kasama po yan sa ating pagdidisiplina sa ating sarili. Kaya nawa mga kapatid, itong ating pag-aaral ay naging makabuluhan, mapagpala para sa bawat isa. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.